Huwag mong maliitin ang asawa mo dahil lang ikaw ang may sweldo. Kasi hindi porket na sa bahay lang siya, wala na siyang ginagawa. Kasi hindi lahat ng walang payslip, walang halaga. Kasi may mga taong hindi kumikita ng pera, pero araw-araw nagpapagod sila para lang manatili ang pamilya. Kasi yung asawa niyong nasa bahay, akala niyo simpleng pagbabantay lang ng bata, pero hindi, binubuhay niya yung tahanan na hindi mo mabantayan habang ikaw nasa trabaho. Kasi yung anak mong laging niyayakap lagi kang niyayakap pag uwi, malinis, masigla, busog, masaya. Akala mo dahil may pambili ka lang ng gatas. Hindi. Dahil may isang taong nagpupuyat gabi-gabi para lang matahimik yung batang mahal ninyo pareho. Tapos minsan pagod ka lang ng konti, ikaw pa yung may malakas ng loob na magsabi, wala ka namang ginagawa. Bakit ka pagod? Ako nga ang nagtatrabaho. Pero hindi mo alam, habang sinasabi mo yan, may taong napapaisip kung may halaga pa ba siya sa buhay mo. Kasi minsan, hindi gawaing bahay ang nakakapagod, kundi yung salitang parang kutsilyo na paulit-ulit na binabaon sa taong asawa o kasama mo sa buhay. Alam mo, kung ikaw ang haligi, siya ang tahanan. At kahit gaano pa katibay, walang silbi ang haligi kung wala kang uuwi ang bahay. Kaya bago mo ulit sabihin wala siyang ambag, isipin mo, bakat yung katahimikan sa bahay ninyo, yun na yung effort niya. Baka yung yakap ng anak mo, yun na yung bunga ng pagod niya. At baka yung pag-uwi mong may makakakain kang maayos, yun na yung pagmamahal kasi ipinagluto ka niya. Kaya tandaan nyo to, hindi nyo kailangan ng malaking sahod para mapatunayan na ikaw ang haligi ng tahanan. Ang kailangan nyo, respeto. Kasi ang respeto, yan ang bagay na nagbibigay ng halaga sa bawat sakripisyo ng taong kasama nyo sa buhay ninyo. Lalong-lalo na sa asawa nyo. Please, hindi lang kayo ang napapagod din sila. Kayo huwag nyong sabihin na wala silang kwenta. Kasi ang totoo, kung pagod ka, pagod din siya. Kung mahal mo siya, dapat naiintindihan nyo siya. Hindi na sinisira nyo yung halaga niya sa sarili niya.